na obligang magpaliwanag itong pulis ng Davao, Davao City at Davao Region. Ang paliwanag nila, unang-una, hindi pa naman daw sa kanila nagko-coordinate kasi yung Senate Sergeant at Arms. Hindi raw sila dapat sisihin bakit hindi pa naaaresto si Kibuloy. Ha? Wala pa naman daw coordination sa kanila. Wala daw, wala silang magagawa kasi wala pa naman daw pinapadala sa kanilang arrest warrant. Ang totoo mga kabunyog, nagkomentaryo si Congresswoman Franz Castro kasi ang sabi ng Davao City Police, clueless sila. Balita yun nung isang araw. Tinanong sila, nasaan kaya si Kibuloy? Ang sabi nila, clueless sila. Aga, kinundena ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Davao Police sa kawalan ng ideya sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Ayon sa Makabayan Bloc lawmaker, may access sa maigting na intelligence at confidential funds ang pulisya. Taliwasan niya ito sa umano'y arbitrary arrest ng pulisya sa mga aktivista. Imagine nyo naman, ang sagot ng pulis nung tinanong noong nakaraang araw, hindi nila alam, wala silang ideya. Ang translation ng English na clueless, wala silang ideya. Eh kung ikaw pulis ka ng Davao, napakainit na issue itong kay Kibuloy, tapos nung tinanong ka ng media, ang sasabihin mo, wala kayong ideya kung nasaan si Kibuloy, ay di ba nakaka-insulto yung ganung sagot? Buti na lang sana sinabi nila. Actually, minomonitor namin ang movements ni Kibuloy. Naghihintay na lang kami sa Office of the Senate Sergeant at Arms na dumating. Pero sa ngayon, monitoring kami. Hindi namin matukoy kung saan siyang eksakto pero may mga ideya kami kung saan siya naglalagi. Sinusubaybayan namin ang mga lugar na pinupuntahan niya. Ganun ang sagot. Huwag mong sabihin clueless. Kaya naman uminit yung si Congresswoman Franz Castro kasi ang sagot ng PNP Davao nung tinanong ng media nung nakaraang linggo, clueless daw sila. Formal nang naglabas ng arrest order ang Senado para sa Kingdom of Jesus Christ International leader na si Kibuloy. Inatasan na rin ng Senate Sergeant at Arms na ipatupad ang arrest order. Gayunman, ayon sa Davao City Police Office, hinihintay pa nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado at ang koordinasyon ng Sergeant at Arms nito. Ngayon, coordination. Sa tingin ko, talagang ayaw makipag-coordinate muna ng Senate Sergeant at Arms. Alam nilang, anong tawag dyan? Compromised ang Davao City Police. Compromised. Kapag mukhang hindi maaasahan ang Davao City Police. Kasi hawak ni Baste, hawak ni Duterte, hawak ni Kibuloy. Parang katulad nung prosecutors ng Davao. 'Di ba kinasuhan doon si Kibuloy? Anong ginawa ng prosecutor ng Davao? Linismis yung kaso agad-agad. Tapos si Baste, pag sabi niya, war on drugs tayo. Pagkalipas ng ilang araw, 2 araw lang, 3, 7 kaagad ang patay. So, masyadong masyadong compromised itong Kaya siguro, ang Office of the Senate Sergeant at Arms medyo nagdadalawang isip. Nagdadalawang isip na makikoordinate dito sa Davao City Police o sa Davao Regional Police Office. Kasi baka pa lang, nagpapaabot pa lang sila doon o parating pa lang sila, nakatimbre na kila Kibuloy. Nilinaw ng Davao Police na hindi nila pinoprotektahan o itinatago ang religious group leader na si Apollo Kibuloy, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahuhuli. Ayon kay Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero, hanggang monitoring lang umano sila hanggat wala pa silang natatanggap na warrant of arrest o koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms. Ang importante gud ma'am na gunitan nga papel o sa may magkandak og kanang para dili may mahulog nga illegal nga mo ang aksyon nga gibuhat sa Davao City Police Office. Og ang Sergeant at Arms wala mi na receiving any coordinations kay basig nagtuo sila nga among gitaguan wala baya gyud. Hindi naman natin pwedeng sabihin na blanco. Ang masabi ko lang is hindi din ako private sa information ng intelligence unit na hindi lang naman ng Philippine National Police but the whole intelligence unit na nag-work sa Davao Region. Naka-ready naman tayo in anytime pag mag-coordinate na po sila, ma'am. Ngayon, nililinaw na nitong Police Major Catherine De La Rey. Ang sabi niya, hindi naman daw ibig sabihin na clueless sila.
o walang ideya kung nasaan si Kibuloy. Ang sabi niya lang daw, hindi sila privy. Ibig sabihin, hindi niya alam yung detalye. Oh. Ganun lang dapat. Sana ganun ang sinagot nyo nung karaang linggo. Eh, ang problema kasi sabi nyo clueless eh. Kakainsulto yung sagot nyo. Ha? Yan yung problema. Ito pa ang sabi nito ni itong Major Catherine De La Rey. Saka, posible daw na wala naman na si Kibuloy doon sa Davao. And then, ano din naman na ang pwede din naman kasi na si Pastor Kibuloy is wala sa Davao region. So, anywhere in the Philippines din siya. So, kung mag-coordinate din si Sergeant of Arms sa ibang lugar. Ha? Posible daw na nasa ibang bahagi na ito ng Pilipinas. Oh, ang problema sa inyo kasi, dapat minonitor nyo na yan kung nasaan talaga. Para pag nag-coordinate yung Office of the Senate Sergeant at Arms, madali na ang pag-aresto kasi alam nyo na kung nasaan. Eh ngayon, panay kayo baka. Ang laki ng gasto sa inyo sa intelligence. Tapos ang sagot nyo, baka. Posibleng ganito, posibleng ganyan. So, kaya na lang ang PNP hindi naaaresto ang mga high profile na mga kriminal tulad ni Bantag o tulad ni Tebes. O kasi ganyan kayo eh. O ngayon naman nadagdag na naman si Kibuloy. Wala eh. Ang sabi nito, pwede rin daw kasing wala sa Davao Region. Mukhang may alam to eh. May alam itong na to eh. Sa tingin nyo mga kabunyo, parang may alam itong Davao Police kung ano talagang nangyayari kay Kibuloy. Anong sabi niya? Ang sabi nito ni Major Catherine De La Rey, ay pwede rin naman kasing wala na si Kibuloy sa Davao, kaya dapat mag-coordinate daw din yung Office of the Senate Sergeant at Arms sa iba pang stasyon ng pulis sa buong Pilipinas. Wow! Ang tindi. Narinig nyo yun mga kabunyog? Ang sinabi nitong spokesperson ng Davao Police, sabi niya, pwede rin naman kasing wala na sa Davao si Kibuloy. Wala talaga itong mga pulis na ito. Ang laki-laki ng budget sa intelligence. Tapos, ang sagot nila, baka. Ay, ang hirap nito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.